Magandang araw po. Ang ating pagninilay ay nagmula po sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Ito po ay papamagatan nating pangalawang pagkakataon para kay Onesimo. Si Onesimo ay isang alipin ni Filemon na sa pagbasa ay ating mahihiwatigang tumakas at maaaring nagkasala sa kanyang amo. Sa kanyang pagtakas, nakatagpo niya si San Pablo na noon ay nasa bilangguan. Doon siya nagbago at nakilala ang pananampalataya kay Kristo. Sa kanyang pagbabalik, isinulat ni San Pablo ang sulat kay Filemon, isang makabagbag damdaming pakiusap. Hindi siya nag-utos, kundi buong pag-ibig na hiniling. Tanggapin mong muli si Onesimo, hindi na bilang alipin lamang, kundi bilang kapatid kay Kristo. Makikita po natin ang sumusunod na mga aral. Una, ang pagbabago ay posible. Tulad ni Onesimo, kahit ang mga may pagkukulang ay may puwang para sa pagbabalik loob. Pangalawa, makikita natin ang kapangyarihan ng biyaya. Hindi na tinignan ni Pablo si Onesimo ayon sa kanyang nakaraan, kundi ayon sa bagong katauhan niya kay Kristo. Pangatlo, pag-ibig kaysa utos. Si Pablo ay hindi basta nag-utos kay Filemon. Pinili niya ang landas ng pag-ibig at pagkakaibigan. Pang-apat, pagpapatawad at pagbubukas. Ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa pagtanggap sa mga bumabalik, kahit pa sila ay nakasakit o nagkamali. Mahalaga pong tanungin natin ang ating mga sarili. Sa ating buhay, hindi ba tayo rin ay parang si Onesimo? Tumatakas sa ating pananagutan, nagkakamali, o nasasangkot sa kasalanan. Ngunit, lagi tayong binibigyan ng Diyos ng pangalawang pagkakataon at tulad ni Filemon, tinatawag din tayong tanggapin ng iba, lalo na ang mga Onesimo sa ating buhay na humihingi ng panibagong simula. Pakinggan po natin ang monologo ni Onesimo. Ako si Onesimo, alipin, tumatakas, makasalanan. Maraming taon akong nabuhay sa takot at pagkakasala. Tinalikuran ko ang aking amo, si Filemon. Tumakas ako, dala ang bigat ng kasalanan, dala ang takot na baka habulin, baka parusahan. Ngunit sa aking pagtakas, natagpuan ko siya sa pamagitan ng isang bilanggo, si Pablo. Nakilala ko ang Panginoong Hesus at doon ko naintindihan. Hindi ako alipin ng aking nakaraan. Hindi ako bilanggo ng aking kasalanan. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y malaya. Ngayon, narito ako. Nagbabalik. Hawak ko ang sulat ni Pablo. Isang liham na naglalaman ng panalangin at pakiusap na ako'y muling tanggapin, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang kapatid. Nanginginig ako sa bawat takbang. Ano kaya ang sasabihin ni Filemon? Patatawarin ba niya ako? O hatulan ako ayon sa aking nagawa? Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala akong may biyaya sa aking pagbabalik. Sapagkat sa piling ni Kristo, natutunan kong ang buhay ay laging may pangalawang pagkakataon. Ako, si Onesimo, minsan tumakas, ngayon nagbalik. At sa Diyos na nagmahal at nagpatawad, natagpuan ko ang aking tunay na kalayaan. Kung ako na makasalanan ay binigyan ng Diyos ng pangalawang pagkakataon, kaya mo rin. Kaya rin nating magpatawad, tumanggap,
at magsimulang muli. Sa ating pong refleksyon, ang pangalawang pagkakataon para kay Onesimo, makikita po natin sa kwento ni Onesimo sa sulat ni San Pablo kay Filemon. Ito po isang paalala ng Diyos na ang bawat isa ay may pagkakataon para magbago. Si Onesimo, isang alipin na tumakas at nagkamali, ay natagpuan si San Pablo at sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagbago ang kanyang buhay. Mula sa isang takas, naging kapatid siya kay Kristo. Sa kanyang sulat, hindi ginamit ni San Pablo ang kanyang otoridad para ipilit kay Filemon ang pagpapatawad. Sa halip, dumulog siya sa daan ng pag-ibig. Tanggapin mo siyang muli, hindi na bilang alipin, kundi higit pa sa alipin, bilang kapatid kay Kristo. Dito natin nakikita na ang tunay na pagbabago ay hindi lamang personal na pagbabalik loob, kundi pagbubuuri ng relasyon at pagtanggap mula sa kapwa. Sa ating sariling buhay, hindi ba tayo rin ay may mga pagkukulang at pagkakasala? Ngunit ang Diyos ay palaging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Isang bukas na pinto para magsimula muli. Ang tanong, kaya ba nating tanggapin at yakapin ang mga Onesimo sa ating paligid? Ang mga taong nagkamali, ngunit naghangad ng pagbabagong buhay. Ang hamon ng Ebanghelyo ay malinaw. Huwag manatili sa sugat ng nakaraan, kundi buksan ang ating puso sa biyaya ng pagpapatawad at pagtanggap. Tulad ng ginawa ni Pablo at nihiling niya kay Filemon, tayo rin ay tinatawag na maging daluyan ng pag-ibig na nagbabago ng tao at ng lipunan. Para po sa ating pagdinilay na tanong, meron bang Onesimo sa buhay ko na kailangan bigyan ng pangalawang pagkakataon? Ako ba ay handang tanggapin at yakapin ang nagkamali gaya ng pagtanggap sa akin ng Diyos? Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating Poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya.